Sales! Yung mini palakpak, pakilabas ko. Good morning! Mahina, mukhang may naantok pa. Good morning! Ako pala rito. Grabe. Kagabi, nakatago ako dito. Litaw na litaw ah. Ngayon, magpapakilala ko. Sino ba nakakilala sa akin? Taas ang kamay? Ay, meron. Saan niya ako napanood? Channel ano? 37? Sarado na ngayon yun eh. Ayan, ngayon, magpapakilala ko. My name is Bong Brian Rosales. Hindi kayo maniniwala, I'm only 24 years old. And ginagawa ko tong AIM Global 5 months na ngayon. Ngayon, siyempre, mula umpisa, kung babalikan ko yung buhay ko nung bata kami, ganun lang din, pangkaraniwan, hindi naman ganun kahirap. Pero siyempre, yung sapat na sapat lang. Yung kung minsan po ay nagkukulang. Ano yung nagkukulang? Yun bang tipong ang hirap budgetin ng ulam. Tama, naranasan ba sa pamilya? Yes. Naranasan po? Yes, ang hirap budgetin ng ulam. Dahil ganun yung nangyayari sa pamilya namin noon. And then, siyempre, nag-aaral. Tapos dumating high school, yan, nangihiram ng mga gamit-gamit. Sapatos, dun sa kaibigan kong nasa abroad ngayon, na yun, nangihiram ako sa kanya. World balance pa yun eh, natatandaan ko. Kasi wala akong sapatos talaga, papasok ako. Tapos sports, meron kami parang PE. Wala rin akong sapatos. Wala akong choice kundi manghiram. Ayun, and then, natapos ako ng high school, natatandaan ko, ayun, naalala ko rin nung po. Sumama akong namitas ng kalamansi. Kasi nga, hindi pa ako mag-aaral ng college eh. Dahil unang-una, wala pa po kaming sapat na halaga at saka parang hindi pa rin ako handa na magkolehiyo. Sabi ko, sasama ako na magpitas ng kalamansi. Grabe, natikman ko talaga po na ang hirap. Bilad sa araw, init. Ayan, tapos may dala-dala ako, malaki pa po sa akin yung hagdan. Alam niyo yung andamyo? Ayun, malaki pa sa akin. Tapos tatawagin po kami ng may-ari na, halika rito. Magmimerienda kayo. Alam niyo po yung merienda namin? Kape. Grabe, sabi ko, ganito ba talaga ang buhay? Sabi ko sa sarili ko nun. Pero siyempre, mula pagkabata pa lang po, meron na talaga akong pangarap. Siyempre, kaya nga po ako nagdidikit sa mga mayayaman kahit doon pa, kahit sa mga kaibigan. And then, nung kolehiyo po ako, and then nung nakita na po ng tatay ko na namimitas ako at nahihirapan ako, sabi nung tatay ko, natatandaan ko ng laban ni Pacquiao. Sabi nung tatay ko, anak, halika, sumama ka sa akin bumiyahe ng gulay sa Divisoria. Kaya lang, sabi ko, tatay, hindi pa tapos yung laban ni Pacquiao. Hindi, huwag mo nang tapusin yan dito, kikita ka. Kaya mo na bang magbuhat ng 10 kilo? Sabi ko, oo, kaya ko na yan. Sabi ko, talagang ganun eh. Ngayon, nagtrabaho po ako sa Divisoria. Sumasama ako sa truck ng tatay ko. Yung tatay ko nga, driver sa Divisoria ng gulay. Ngayon, natitikman ko po doon natutulog sa truck. Tapos doon po sa may 168 Mall sa gilid, talagang malamok doon dahil tubig-tubig yung ilalim. Kaya lang wala akong choice. Tutulog ako sa truck, hintayin namin yung mga bumiyahe. Ayun, yun po ang nangyayari sa buhay ko. And then, nag-college na po ako kasi mahirap yung kalagayan ko na yun eh. Ngayon, nagkasundo po kami ng magulang ko na naya ko nakakabahala sa baon, magbabiyahe ko. Kasi sa Arroyo po noon, ang pasok Martes hanggang Sabado. Linggo at Lunes walang pasok. Sabi ko, babiyahe po ako ng gulay kapag Linggo at Lunes para may pambaon ako. Ang sweldo noon, inaabot na ng 800 dalawang araw. Pwede na po bang pambaon yung 800 sa isang linggo? Pwede na. Sa mga tuwid, nakaraos po yung buhay ko noon. Nakapag-aral ako first year, second year, hanggang kalahatian ng third year. The worst is talagang gipit na ang mga magulang ko. Hindi na nila ako kayang patuloy ng third year college. Second sem. Kaya sabi ko, wala akong choice, kundi huminto. Mahirap pilitin yung magulang natin na alam mo namang wala. Mahirap pilitin na maglabas ka ng pera pero alam mong wala. Tama po? Yes. Kaya, ayun, sabi ko, nag-decide ako, magtatrabaho ako. Unang-una, hindi ko nabanggit yung sa lending. Nagtrabaho ako sa lending.
Sa lending, isang company rito sa Cabanatuan yon, pinadala ko sa Apalit. Doon sa Apalit, grabe. Yung trabaho ko po ron, 12 hours, aalis ako ng alas 8 sa bahay. Dapat ang trabaho, 8 to 5 lang, tama po ba pagka mga opisina? 8 to 5, ako po naka-area. Pinakamababa ko pong uwi sa gabi, alas 9. Alas 9 ng gabi. Natikman ko ron alauna kasi 100% collection sa Apalit, Pampanga ako naka-destino. Yun, ganun yung buhay ko, and then hindi rin ako, siyempre, susweldo ka ng 330 isang araw, nakasugal yung buhay mo. Kaya sabi ko, hindi ako para dito. Ngayon nag-isip po ako na mag-abroad. Pero merong nag-invite na sa akin sa negosyo na to. Since 2010 po. Alam niyo po ba kung sino siya? Ayan, si Upline Boyet. Dalugtog palakpakan naman natin. Grabe yung tao na to, kaibigan ko po siya nung college. Meron siyang maliit na computer shop sa Cabanatuan. Doon, tumatambay kami ng mga kaibigan ko. Ngayon hanggang sa nakilala ko siya. Tapos ini-invite niya ako. Sabi ko nga po, ako yung taong negative sa ganitong negosyo. Kahit hindi ko pa alam ko na yan. Ganyan yung kay Aman Future Kasi po ako napakahilig ko sa telebisyon. Sa mga balita, CNN, iba't iba. Kaya pag nakita ko, networking, scam hindi. Nung una kayo? Scam. Yan po ako noon. Kaya sabi ko kay Boyet, tumatawag, nagte-text sa bahay. Pinuntahan niya ako. Tinakasan ko siya. Hindi ako nagpakita sa kanya. Tapos tumatawag siya dun sa misis ko. Naiinis na rin misis ko. Ako rin, naiinis na ako kay Boyet. Sabi ko, ang kulit ng tao na yan, no? Hindi niya maintindihan na ayaw natin sa ganyang negosyo. At unang-una, wala akong experience sa ganyan. At saka tao ang hahawakan. Ayun po, nung nagtagal, mas nagdesisyon po ako na mag-abroad. Kasi lahat naman tayo, ang alam natin, sa abroad may buhay. Sa abroad, anya, maganda sa picture. Pangiti-ngiti ko, pasakay-sakay ako sa camel. Alam niyo po, sa trabaho ko ron sa abroad, may share ko lang yung kabuong kwento ko ron na 11 buwan ako sa abroad. Sa 11 buwan na yon, 4 na buwan lang sinuweldo ko. Sa 11 buwan na yon, nakapag-day off ako, mabibilang ko sa daliri, hindi pa aabot ng 10. Nakapag-day off ako. Yan nga po. And then, the worst case scenario nangyari sa akin is bago ako pauwi nung amo ko kasi nagsarado na yung restaurant namin Filipino restaurant. Ako yung isa sa mga pinagkakatiwalaan na nagmamanage doon. Kaya siguro bumagsak. Ayun na yun. Ibig sabihin, nung nakulong nga po ako. Ang hirap. Ang hirap-hirap sa abroad. Grabe. Wala kang kasamang Pilipino sa kulungan. Puro Syrian, Bangladesh. Pero sabi ko, kung hindi ko gagamitin utak ko rito, kung magtatagal ako rito na ganito lang, na kakayan-kayanan ako ng ibang lahi, hindi pwede. Unang-una tayong mga Pilipino kilala ng ibang lahi. Sino yung mga nag-abroad po dito dati? Ayan sila, sir. Ayan, ang ibang lahi kilala tayong mga Pilipino niyan. Ngayon po, nung sa may loob, sabi ko tapang-tapangan lang. Kunwari matapang, kahit duwag. Kunwari matapang na hindi kaya ng ibang lahi. Ginagamit ko na lang po yung utak ko. Kasi magugutom ako Unang-una, pambili ng noodles, cup noodles, 3 dirham, 8 dirham. Sabi ko, bala. Sabi po nung foreman namin, foreman po ang tawag doon kapag mayor sa kulungan. Sabi nung foreman kong Syrian, Brian, sabi niya sa akin, Brian po ang tawag niya sa akin. Biryani pa nga minsan Alam nila yung kain na biryani. Sabi niya, Brian, come, go to Bangladesh. Sabi niya, saktan ko rin Bangladesh para magbigay ng 5 piso. 5 dirham. Yun po, syempre, talagang kapit sa patalim, nasa kulungan kayo. Sir, kung kayo po nasa kulungan, malamang, kung magugutom ka, kapag nagutom ang isang tao, lahat, buong katawan niya, apektado, utak niya, galaw niya, parehas. Tama? Yes, opo. Ako kapit sa patalim. Bangladesh, give me 5 dirham. Foreman, sir. Simple lang po. Ganun lang ang buhay ko hanggang sa nakakilala ko ng isang mataas na official doon. Pilipini, come, sabi niya sa akin. Yun po, nangyari. Kamadalit sabi, naging kaibigan ko siya, binigyan niya ako ng libreng ticket pa uwi sa Pilipinas. Masaya hindi? Masaya. Sobrang saya, kaya lang pag uwi ko po rito sa Pilipinas, nakakapanlumo. Pamasahe ko lang sa bus pa uwi. Alam niyo po, sa Dubai, naghanap po ako ng isang kabayan doon.
Ayan, nire-recruit ko po siya ngayon. Kasalukuyan. Isa po siyang aircon technician. Nakita ko ron, kabayan, bakit ang lumo-lumo mo? Sabi niya sa akin, kabayan, galing ako sa kulungan. Wala akong kahit isang singkunduling, kahit isang point sa bulsa ko. Ang tanong, paano ako makaka-uwi ng Pilipinas? Paano ako makaka-uwi ng Pilipinas? Wala akong kapera-pera. Sabi niya, kabayan, sabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi ko na, diretsahan na, kabayan, kailangan kong umuwi ng Pilipinas, kailangan kahit pansakay lang sa bus, magkano ba yun, kabayan? 40 dirham lang. Makauwi ako, makasakay ako sa bus. And then, binigyan niya ako 100 dirham, nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon, tinatanaw ko ng utang na loob sa kanya. Hanggang sa nakauwi na ako ng Pilipinas, hindi ko na alam yung gagawin ko po. Ang pagdating ko sa bahay, yung mga nanay ko, saka yung ibang mga kamag-anak ko, ala lang, nakatulala sila, nakasaya ko sa tricycle, bumaba ako. And then, ganun po yung nangyari. Yung nanay ko, mga halos, huwag ako, niyakap ko kagad yung nanay ko. Kahit po ako wala akong dala o kahit wala akong naging kapalit na halaga nung ginastos namin, is, sabi ko, buhay ako. Salamat sa Panginoong Diyos. Dahil unang-una, wala talaga ako kung hindi sa Panginoong Diyos. Kasi nung nasa kulungan po ako, unang-una sabi ko, kailangan ko sumamba. Pero anong magagawa ko? Nakaipit ako sa layas. Pero sabi ko, bahala ka na po sa akin. Yun po. Ngayon, yung nanay ko umiyak. Di bali, wala kang naibalik. Basta ikaw, nakabalik ka ng buhay. Maraming umuuwing kababayan natin. Alam na alam ko yun sa abroad. Marami hindi na naiuwi ng buhay. Maraming alatang nakakahon na. Hindi maiuwi rito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa Kish, sa Iran. Nakita ko yung mga kababayan natin dyan. And then, ganun po yung nangyari sa akin nag-abroad. And then, siya boy, makulit talaga. Grabe. Ang kulit-kulit. Ngayon, nagkita uli kami. Punta ako dyan sa bahay nila. And then, sabi ko, nagulat ako sa tao na to. Nangungupahan lang si Akboy. Nung kakilala ko siya, tama po, nangungupahan lang po sila. Nung nangungupahan sila, sabi ko, nangungupahan lang ang tao na to. Bayero ngayon, 5.5 million yung bahay. Palakpakan naman niya sa Akboy. Grabe. Tapos tatlong sasakyan. Nakita ko ang sasakyan niya noon, Mio lang. Sabi ko, kung kaya ng tao na to, kaya ko rin. And then, security guard pa rin ako noon. 2 taon ako security guard ng school. And then sa school, ganun ang buhay. 6'5 ang sahod, pwede ng 6'5 siguro kung sa akin lang. Yun lang po, hindi kumain ko ng pamilya ko. And then nag-decide po ako, nung nakita ko yung sistema, sabi ko, kaya ni Akboyet po, kaya ko rin. Ngayon, lakasan ng loob. Dito po ba, may pumasok na yung global na mahina ang loob, dapat malakas. Para sa akin, ako po, nilakasan ko lang po yung loob ko. Ngayon po, nangyari po, tuloy-tuloy lang, sabi ng upline boy ko sa akin, Bong, sabi niya, seryosohin mo to. Sabi ko nga, opo, kailangan kong seryosohin. Napakarami ko na pong pinagdaanan sa buhay na wala namang nangyayari. Sakripisyo, napagod, nahirapan, yung talino mo parang napudpod, na parang Stephen na napudpod. Pinudpod po ng ibang lahi. Pinudpod ng mga among mga Pilipino. Sabi ko, bakit ko gagamitin ng talino at lakas ko? Para payamanin yung ibang tao. Tama po ba kayo? Gagawin niyo yun? Ako, hindi ko ginawa yun. Nung ginawa ko yun, kailangan mag-move on po ako sa sarili ko. Kung ginawa ko yun nung una, kailangan po baguhin ko. Ganun po yung ginawa ko. Sabi ng upline ko, Bong, mag-training ka. Bong, mag-training ka. Wala akong ibang narinig kundi mag-training, 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 mag-training. Yan ang susi sa negosyo natin, Bong. Mag-training ka. Ako po, yung motor ko, sinasakyan ko, Wave 100. Wave po nung misis ko yun, naka-sidecar. Kakadala ng tao, kaka-training, nasira po yung welly ng motor. Natikman ko po, inabutan ng malakas na ulan. Totoo yung sinasabi ni Upline Boy, Bong, dito mahihirapan ka. Mauulanan ka. Maiinitan ka, magugutom ka, wala kang pambayad sa training na 55. Sabi ko, oo, totoo pala. Grabe. Sabi ko, pero, sabi nga niya, pagkayari nun, sa kabila ng hirap na yon, meron ka rin ginhawa. Nung naiinitan po ako, naubusan ako ng gasolina, sabi ko, ngayon lang to. Ngayon lang to. Sabi ni Sir Georgian Gonzales sa akin, tingnan mo lang yung palad mo, yung kamao mo. Feeling mo, nagdadrive ka ng sasakyan mo. And then, sa 4 na buwan ko itong ginagawa. Salamat.
Hindi lamang sa mga upline, unang-una sa Panginoong Diyos. Sa talino at lakas na binigay niya sa akin, hindi siya nagsawa na binigyan niya ako ng pagkakataon. Binigay niya ang AIM Global. Ngayon po, nandiyan yung sasakyan. Nailabas ko na po siya sa loob ng 4 na buwan. Sineryoso, nag-training ako, kaya napakahalaga po ng training para sa akin. Ngayon po, yun yung sinasaling ko lang sa mga downlines ay sa mga success line ko. Sa mga, sabi nga nila, sa mga nagpaloko sa akin. Yung isa, nagpapasalamat sa akin, salamat, nagpaloko ko sa'yo, sabi niya. Kasi kahit papaano, unti-unti kumikita na rin siya. Sabi ko, gawin lang natin to. Wala ang alam ko po kasi, ang AIM Global, may sistema na po. May sistema na, may step by step na siya. Ibig sabihin, kapag paakit ka na hagdan, walang paliko. Diretso yung hagdan ng AIM Global. Akitin natin to unti-unti. Darating yung time, kahit paunti-unti lang, sabi nga po nila sa akin, kahit gaano ka kabagal o kabilis sa negosyong ito, basta mahalaga, tuloy-tuloy ka. Kapag ikaw nagpahinto-hinto, sabi sa akin ni upline, yung mga downline mo, maghihinto-hinto rin. Yun po. Ngayon po, nagpapasalamat po ko. Yun po yung ng buhay ko at yung pagiging success ko rito. Nagpapasalamat ako kay upline Boyet Dalugdog, tsaka dun sa kanyang Mrs. na si upline Jean Dalugdog. Tapos po, ayan, kila Abjong po, at saka kila Abgina, yung mga upline po natin dyan. Tsaka kay Aptor, yan, kila Ma'am. Ayan po, maraming salamat po. Basta, para sa akin, tinuloy-tuloy ko lang to. Dahil alam ko, dito hindi lang pera, pananaw pa rin ang nabibigay sa'yo at yung pagiging mabuting tao. Maraming salamat po. God to be the Lord. Ayan, milyong palakpak ulit para kay Powerball.